Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Naranasan nyo na po ba na magpagawa ng inyong sasakyan, magpa-scan, at sa sobrang dami po ng na-scan na trouble codes ay umabot na po sa libu-libong halaga ang estimate po ng shop na pinagpapagawaan niya. At ang matindi doon, hindi pa po sigurado kung talagang maayos yung kanyang sasakyan. Tignan nyo po, ito po yung mga na-scan ko rin. Sobrang dami po niyan, ayan po, pulang-pula. At mamaya po ay babanggitin ko po sa inyo kung paano namin inayos ang problema po nitong sasakyan na ito na nandito po sa amin. Ngayon mga kapatid, panoorin nyo po sana yung vlog ko po na ito dahil makakatulong po ito ng malaki sa inyo dahil karamihan naman po ng mga sasakyan ngayon ay computerized na, electronics na. At ito pong mga ipapakita ko po sa inyo at i-explain ko sa inyo ay sigurado pong mapapakinabangan nyo kapag po ma-experience nyo ang naging problema ni Kuya Rogelio Toledo sa kanyang Chevrolet Colorado. Mga kapatid, alam nyo po ba, sa mga bagong sasakyan ngayon, isa po sa pinakamalaking problema sa electronics at dun sa kanyang computer ay yung pong kanyang communication. Kapag itong mga sensors na yan, kapag yung mga modules, mga ECUs at mga computer box sa loob ng inyong sasakyan, sa inyong makina, ay nawalan ng komunikasyon, may naputol or may nasira, talaga pong mag-iilawan na ang mga warning lights at magkakaroon kayo ng check engine. Ito pong sasakyan ni Sir Toledo ay nagkaroon po ng problema diyan po sa communication. Hindi na po gumana ang kanyang panel gauge at nag-ilawan na pong lahat ang mga warnings doon, pati ang check engine. Hindi na gumana ang temperature, hindi na gumana ang fuel gauge, maging yung kanyang RPM, lahat po iyon ay nasira na dahil po sa communication. Ginamitan ko po ito ng ating scanner at babasahin ko po sa inyo ang ilan sa mga na-scan ko at bibigyan ko rin po ito ng explanation. Dito po sa mga na-scan ko po, nakalagay dito, missing communication with BCM, body control module, continuous memory DTCs. Tapos meron din siyang invalid data received from anti-lock braking system. Nagkaroon din siya ng problema doon sa kanyang ABS. At meron din siyang problema sa side obstacle detection control module. Driver display alert indicator. Yan, mga safety features na po yan. At meron din siyang problema doon sa cylinder number 1 glow plug, cylinder number 2, cylinder number 3, number 4 at pati doon sa cylinder number 5. Puro glow plugs po yung problema dito. Tapos nagkaroon din siya ng problema doon sa rear door switch illumination, headlamp control module, parking aid module. Ayan. Tapos brake pedal switch, steering wheel position sensor, data invalid from braking system control module A. Tapos meron pang abnormal engine start, injector system malfunction, overheat preventive control, current limit, history. Naku po, ito, ang dami ng mga problema na to. Kasama pa yung communication with inflatable restraint sensing and diagnostic module malfunction. Tapos chassis, the control module, communication, chassis expansion, CAN bus of malfunction. Ang dami po ng mga problema na to, mga kapatid. Bigla ako ngayong nag-isip. Umaandar yung sasakyan. Galing po dyan sa Montalban, naiakyat pa po dito sa amin. Pero sa dami po nitong mga trouble codes na na-scan ng ating scanner, ito nga po yun, hindi ngayon ako makapaniwala na lahat ng mga sira na yan ay physically may problema yung mga pyesa. Pati yung heating, ventilation, and air conditioning control module ay mayroong na-read na problema pero gumagana naman yung aircon niya. So mga kapatid, ano kaya ang naging problema talaga nito pong sasakyan ni Sir Rogelio Toledo na Chevrolet Colorado? Alam nyo mga kapatid, nung ito ay pina-check up niya sa isang talyer, ang sabi ng mekaniko doon, magpapalit po siya ng panel gauge. At sinabi rin po na sira din ang kanyang body control module. Ang mamahal po nun, nung mga pyesa na yon. Pero ako, unang tanong ko pa lang, doon sa may-ari po nito, nung kami nag-uusap mismo dito, sa lamesa na ito, tinanong ko siya, Sir, meron bang mga mababait sa inyong lugar? Alam niyo po ba kung ano yung mga mababait? Kasi sabi ng mga matatanda, kapag daw tinawag mo na ito ay hindi mabait at tinawag mo doon sa kanyang kawalangian na ginagawa, ay talaga daw pong susunod-sunurin ka na niyan. Sisirain na niya lahat ng gamit mo. Kaya ngayon, dito sa vlog ko na to, tatawagin ko po siyang mabait para naman hindi niya sirain yung mga gamit dito sa shop. Pero hindi siya pwede rito. Marami akong pusa dito. Kaya po may tagapagtanggol yung mga gamit namin laban dito sa mga mababait po na ito. Alam nyo, itong mga Chevrolet na yan,
halos lahat ng modelo nitong mga Chevrolet na yan, pati itong mga Ford, itong mga US brand na mga sasakyan, yung kanyang wiring harness doon sa ilalim ng body, pinadaan yung wiring harness doon at naiipit po yun ng chassis. Kung halimbawa ito yung chassis, tapos ito naman yung body ng sasakyan, ayan, naiipit ngayon yung wiring harness sa pagitan ng chassis at ng body. Kaya may pagkakataon po mga kapatid, meron kaming ginawa. Hindi naman siya sinira ng mabait, pero ang nangyari po doon, nagagasgas ngayon nung pagkakasandwich sa kanya, nung chassis sa kanong body, yung wiring harness. At nagkaroon siya ng sira yung insulation nung mga wires na yon at nagkaroon ng problema. Nagche-check engine siya, nagkakaroon siya ng grounded. So ngayon, isa yan sa tinignan namin kaagad dito sa Chevrolet na ito, pero iba ang aming nakita. Huwag kayong bibitaw mga kapatid. Bago ko ipakita sa inyo yung mga video kung ano yung sinira nitong mabait na ito, ay pag-usapan lamang natin kung gaano kaimportante itong dalawang wires na ipapakita ko sa inyo na ang wires po na to kapag nakita nyo sa wiring harness, ito po ay twisted. Ayan, ginanyan siya, twisted siya. Yung wire na yan. At yung wires po na to na dalawa, ito po ay kulay yellow at kulay green. Gaano kaimportante itong wires na i-explain ko sa inyo doon mismo sa electronics at sa computer control ng ating mga sasakyan. Mga kapatid, yung mayroong mga Ford or mga Chevrolet na mga sasakyan, napakaselan po ng electrical system yan. Kaya nga kapag nagpalit kayo ng mga LED lights, diyan sa mga headlights ng mga sasakyan na yan, umiilaw ang inyong check engine. Kasi nga po, itong mga sasakyan na yan, at maging yung mga BMW rin naman, no? Yung ibang mga models, pati yung mga bagong sasakyan ngayon, kapag ka po naglagay ka ng ibang accessories na electronics, ay umiilaw ang check engine mo dahil nga po itong mga komplikadong mga electrical wirings ngayon at computers ng mga sasakyan na ito ay gumagamit na po ng CAN bus. Yung CAN, yung CAN, Control Area Network, at yung may tinatawag po yan, yung dalawang wire nga po na yon na CAN high at yung CAN low. Yung CAN high at CAN low na twisted wires po na yon, itinwist yun para makaiwas doon sa mga unnecessary noise, para ma-filter yon, at ginawa nga po doon ay itinwist yun, yung dalawang wires po na yon na kulay yellow at kulay green. At yung dalawang wires po na yon na CAN high at CAN low, doon dumadaan ang lahat ng data, doon dumadaan ang mga lahat ng signals na napaka-importante na magpapasukan doon sa lahat ng modules ng ating mga sasakyan. Itong CAN bus po na ito ay masasabi nating ito yung pinaka-nervous system kung ikukumpara mo sa tao. Yung nervous system po na yan, isi-share na yan, papupuntahin niya, itatransmit niya at i-receive nung lahat ng mga modules, kumbaga sa katawan natin, ganun din. Pag nasaktan ka dito sa daliri mo, papasok agad sa nervous system natin, mararamdaman mo yung sakit. At lahat ng bagay na nangyayari sa ating katawan, lahat yan ay umaakyat sa ating nervous system. Ganun din po itong CAN bus. Kaya po, itong wires na sinasabi ko po sa inyo, kapag iyan ay maputol, ay siguradong magkakaroon ng check engine or magkakaroon ng problema ang inyong sasakyan, ang inyong electrical system, ang computer system mismo ng inyong sasakyan. Ngayon, lahat po ng mga modules, ABS, temperature sensor, brakes, transmission, lahat ng nandiyan na konektado sa mga sensors, konektado sa mga modules, pati doon sa kanyang electrical system sa computer, kapag halimbawa nasira ang ABS, ang magsesend ngayon ng information doon sa ECU ay yung pong twisted wire na yan. Dadaan po yung signal dyan para malaman ngayon ng ECU mo na sira pala itong ABS mo. Mag-a-appear doon sa panel gauge mo na magkakaroon ka ngayon ng check engine. Dahil po doon sa trabaho po nitong CAN high at CAN low na twisted wire po na yan na dinadaanan po ng mga signal. Pero yun nga po mga kapatid, yung mga check engine lights po na yan, kapag yan ay nakikita nyo sa inyong panel gauge, yun po ay nagbibigay lamang sa inyo ng warning na kailangan nyo talagang ipa-check ang inyong sasakyan. Ipa-scan para malaman kung ano yung mga nagiging problema. Itong isang ginagawa namin na Ford EcoSport po dito, hindi gumagana ang kanyang hill assist. Pero kapag in-scan mo yon, ang ipinapakita niyang problema ay mayroong sira ang kanyang ABS module. Bakit ganun? Kasi itong ABS module, tumutulong yan na hindi ka umatras
pag ikaw ay gumagamit ng hill assist, yun na talaga ang trabaho ng ABS module na yon. Kaso nagka-problema si ABS module, hindi mo talaga mapapagana ngayon si hill assist dahil hindi magtatrabaho itong ABS module. So iyon ay na-detect ng ating CAN-high at CAN-low na twisted wires, dumaan doon yung data papunta doon sa ECU, kaya ka ngayon nagkakaroon ng check engine. So malaki ang trabaho nitong dalawang wires po na yan. Pero ano ang mangyayari sa sasakyan mo kung ito nga ay pinamahayan ng daga, katulad nito? Ayan, tignan nyo po. Ang sabi nung may-ari ay wala naman daw po siyang napapansin na maraming daga doon sa lugar nila. Sa totoo lang, paano mo nga mapapansin? Pinamahayan na po ng daga yung engine bay po ng kanyang sasakyan. Natatakpan kasi yan nung ibang mga parts ng sasakyan, kaya hindi niya ngayon napapansin na nginangat-ngat na pala, sinisira na ng daga yung mga wirings po nung kanyang sasakyan. At naapektuhan yung mga wires na papunta doon sa panel gauge at doon sa ibang mga modules. Maswerte pa rin itong Colorado na ito na hindi natamaan or hindi nangat-ngat ng mabait yung pinaka-artery, yung pinaka-ugat ng kanyang makina, ng kanyang electrical system. Dahil kung iyon ay naputol noon at yan ay nagkaroon ng short circuit, nag-grounded yan, hindi niya na talaga mapapaandar itong Chev Colorado po na ito at hindi niya na madadala dito sa amin, sa Antipolo. Ngayon mga kapatid, itong mga komplikadong mga sasakyan ngayon, hindi basta-basta yan madadiagnose kung ang isang mekaniko ay talagang walang background sa electronics at maging sa computer programming. Kaya nga po sa mga nakaraang vlog ko, sinasabi ko palagi doon na itong mga bata na aspiring na mechanics, mag-aral kayong mabuti, mag-aral kayo ng IT dahil napaka-importante na po, information technology, napaka-importante na alam nyo yan, programming sa computers, lahat ng mga terminologies, lahat ng trabaho ng computers, alam nyo yan at sabayan nyo na rin ng electronics dahil lahat po ngayon ng mga sasakyan ay nandito na po sa technology po na ito. Kaya nga po minsan nakakalungkot lang din na mayroong nambabash po sa akin na sinasabi po na ako daw po ay puro theory lang. Ang sinasabi niya, walang gawa kasi hindi naman niya ako nakikitang gumagawa. Puro theory lang daw po ako ang mga binabanggit ko sa aking vlogs. Kasi nga po mga kapatid, sa totoo lang, yung theory, doon ka mag-start eh. Kasi kung wala kang theory, wala ka ding magagawa, wala ka ring konklusyon. Napaka-importante po ng theory. Kaya sigurado ako, itong nambabasa akin na ito, kung wala siyang mga theories, siya talaga ay puro kwento lang. Yun lang din ang kanyang kayang gawin, kaya hindi siya talaga pwedeng maging mekaniko. Tulad ngayon sa problema nitong Colorado na ito, hindi mo naman kailangan ng mekaniko na magaling magpihit ng tornilyo o kaya naman magbuhat ng transmission o talagang mag-welding. Hindi mo kailangan ng ganyang mekaniko dito. Ang kailangan mo dito, yung magaling talaga sa computer. Yung alam niya ang trabaho ng local area network, alam niya ang trabaho ng control area network, alam niya ang trabaho ng mga modules na yan, kung paano yung mga bits, kung paano yung mga data, yung mga binary na yan, yung binary system, kailangan alam mo yan. Dahil kung hindi mo alam yung mga theory na ito, wala ka. Kaya po itong nangyari po sa Colorado ni Sir Rogelio Toledo, ito po ay biktima ng mga mababait diyan po sa inyong lugar. At kulang din po ito sa maintenance. Ito po mga kapatid, marami din po kaming mga customers dito na pumupunta at nagkakaproblema talaga sa mga mababait na ito. Kung talagang infested na ng mababait na ito ang inyong lugar, dapat mas dagdagan nyo ngayon ang pag-aalaga sa inyong mga sasakyan. Dapat ay lagi nyong ipinapalifter yan at sinisilip yung ilalim katulad dito sa nangyari sa Colorado na ito dahil mapapansin mo naman na kung iyan ay pinamamahayan ng daga, makikita mo yung dumi nila, maaamoy mo yung mga ihi nila at kapag meron ka na talagang makitang mga dumi ng mga mababait na ito, dalhin mo na kagad yang sa shop para ma-check kung sila ba ay nagkokos na ng problema doon, ginangat-ngat na nila yung mga wires dahil ang ganda-ganda ng unit. Ayan, tignan nyo po yung unit. Ang ganda-ganda sa labas. Pero sa loob pala ng makina ay pinamahayan na ng mga mababait. Sayang po ang inyong sasakyan kung pababayaan nyo na lamang po na ganyan yan. Kaya po, kung halimbawa, infested talaga ng mababait ang inyong lugar, pagtagalin nyo pong ginagamit ang inyong mga sasakyan para talagang mag-alisan sila dyan. Kapag nainitan yan, mag-aalisan yan. Kaya lang, kung nandoon na sa loob, kung pinasok na mismo yung ilalim ng dashboard at namahay na doon sa mga lugar na malalamig, doon nila gusto eh. Hindi nyo na yan basta-basta mapapaalis.
Kaya po, dagdagan nyo po ang maintenance, dagdagan nyo rin ang pagbabantay diyan po sa mga mababait na yan para hindi po kayo mabiktima ng mga mababait po na ito. Ito pong Colorado na ito, nilinis namin. Naghinang kami, nag-insulate kami doon sa mga wires na nabakbak ang kanyang insulation. Tapos hininang namin yung mga naputol. Nag-disinfect na rin kami, inalis namin yung amoy, yung mga ihi, yung mga dumi. At kung sakaling siya ibabalik doon, baka makita niya malinis na, hindi na siya ulit babalik. Pero duda ko, babalik po yan. Kaya ang gagawin na lamang ng may-ari nito, alisin mo yan talaga dyan sa lugar na yan. Huwag mo dyan iparada. Or gumawa ka ng paraan na makapaglagay ka ng mga repellents sa ilalim. Ipataas mo yan sa lifter, maglagay ka ng repellents. At yung wires na pilit nilang binabalik-balikan, katulad ng ginawa ko doon sa ilang mga customers ko dito, binalot namin ng screen para po hindi kayanin ng mga mababait na ito at hindi nila ito masira. Ngayon, ang gagawin ko na lamang po dito, sisingilin ko na lang ng 100 pesos bawat error codes na nabasa ko dito. Di ba, biro lang. Sa sobrang dami kasi nitong error codes na ito, libo rin po ang aabutin kapag po siningil ko ang may-ari nito ng 100 pesos each. Pero hindi ko po gagawin yon, biro lamang po yon. Mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. Maraming namumroblema dito sa mga mabait na ito. Kaya po sana makatulong sa inyo to, at kung sakaling magkaroon ng problema ang inyong sasakyan, bigla na lang may check engine, biglang hindi na gumana, mga kapatid, baka mamaya nadali na kayo ng mababait. Kaya po, matyagan nyo, bantayan nyo ang inyong garahe, tignan nyo ang inyong engine bay, kung yan ay may amoy ng mabait, idali nyo kagad dyan sa shop at ipalinis nyo at lagyan ng repellent, at kung kinakailangan ay balutin ng screen yung mga wires para hindi po yan sirain ng mga mababait. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.